Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxer Gen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing, hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxer Gen o IconSox. Tayo po ay mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe De Castro at PIA 12 Regional Director Fryan Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo akong alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Pasalamatan din po natin ating mga media partners mula sa iba't ibang bahagi ng Region 12 na kumukuha po sa ating talakayan. And ang venue po natin for today's episode ay ang City Mall Coronadal. Maraming salamat po. And we have with us today upang pag-usapan ang kanilang mga latest accomplishments and activities ang ating mga kaibigan po mula sa Cooperative Development Authority o CDA Region 12. It's a pleasure to have with us RD Juriski Mangelen and ARD Mark Ayan Caceres. RD, good morning. Ang inyong pagbati po muna sa ating mga manonood. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga manonood at nakikinig sa atin. At binabati ko po ang aming Board of Directors sa CDA, lalong-lalo na si Undersecretary Alexander Raquepo at sila ASEC Luz, ASEC Luck, ASEC Penny, ASEC Sam, ASEC Verhel, ASEC Boy, and ASEC Sam. And lahat ng mga kawani natin. Kawani natin po, lalong-lalo na sa CDA 12. At ako ay nagpapasalamat na nandito rin ang aking kasamahan na si Sir Ayan Caceres at mga kasamahan sa opisina. At hello din po sa lahat ng mga kooperatiba dito sa Region 12. Opo, RD, pag-uusapan po natin Cooperative Development Month ngayong pong October, base sa RA 11502. But before we go to the details po sa inyong activities, ano po ba yung, para sa kalaman ng ating ordinaryong Juan de la Cruz, ano po ba ang Cooperative Development Authority at ano yung mission nito para sa mga kooperatiba natin sa bansa? And particularly dito po sa Region 12. Opo. Sir Oliver, ang Cooperative Development Authority ay ito lang po ang nag-iisang ahensya na nagre-rehistro ng mga kooperatiba dito sa Pilipinas. So, ang aming mga mission ay ang aside from pagrehistro, nagre-regulate din kami sa mga registered cooperatives namin at meron din kaming quasi-judicial services. At kami ay nagbibigay ng training, libreng training po ito sa mga kooperatiba para maging more knowledgeable sila at mapaunlad nila ang kanilang mga negosyo. At nire-regulate namin sila dahil syempre dapat susunod sa mga laws, batas, dahil mahirap naman kung maiipit ang mga miyembro dahil sa mga officers na kung may nagpa-violate or kahit hindi naman officers basta may violations sa Articles of Cooperatives and Bylaws and the Code of the Cooperatives in the Philippines. Opo. Isa po sa maraming mission ni CDA is para talaga mapaunlad yung mga kooperatiba, right? Ano yung mga program ng CDA po sa kasalukuyan na pinapatupad po natin para matulungan po itong sektor ng kooperatiba? Opo. Nagbibigay kami ng pre-registration seminar. Lahat po ito ay libre. Nagbibigay po kami ng... emphasize natin, RD, lahat po ito ay libre. Opo? Lahat po ito na mga services ng Cooperative Development Authority ay libre. Ito nagsisimula po tayo sa pre-registration seminar bilang isa sa mga pangunahing dapat na magawa bago magpa-register ng kooperatiba. Tapos nagbibigay tayo ng technical assistance at free trainings para matuto ang mga cooperative members at marunong silang mag-manage at magkaroon ng good governance sa kanilang pagpapatakbo ng kanilang kooperatiba. At sa ngayon, meron po tayong CFIDP, yung Coconut Farmers and Industry Development Plan natin. Ito ay binibigyan natin ng mga coconut farmers na maging empowered, mag-join sila ng mga existing cooperatives
At pwede rin na magpatayo sila ng sarili nilang kooperatiba. Nagbibigay din tayo ng financial assistance. Channel lang po kami kasi wala po kaming budget para sa ganyan. So, through CDA lang. Opo, through CDA lang. Tapos kami lang po ang qualify, nag-screen sa kanila kung qualified ba sila to be beneficiaries. At saka meron tayong kapatid kung saan may big brother and small brother tayo na binibigyan ng assistance. At ito si Ayan ay sa CSF po. Siya rin po ang ating expert dyan as section head. Gusto ko lang magdagdag doon sa mga programs na pinapatupad ng CDA with regards sa developmental natin na program. Meron po tayong credit surety fund na interview natin before. Opo, ang ganda ito. Sige, sir. Mabigyan ng chance yung mga maliliit na kooperatiba, micro and small, na makautang doon sa ating government financial institution without the need of hard collateral. So ang gagawin lang po nila is maki-membro doon sa mga existing credit surety fund cooperative across the region. So we have five credit surety fund across the region. So isa na dito yung South Cotabato Credit Surety Fund. And this is the chance sa mga micro and small cooperatives na mabigyan, may capital infusion, madagdagan yung kapital na hindi na kinakailangan ng mga hard collateral. Para sa ganon, madagdagan yung kanilang pangnegosyo sa kooperatiba. Isa yun sa mga developmental natin na programa ni CDA. Sir, meron din narinig ko Co-op Biz. Okay. Yung Co-op Biz naman, para siyang Lazada or Shopee. Okay. So, online app siya na andun na lahat yung mga exclusive lang products ng produkto ng mga kooperatiba across the country. So, doon dinidisplay, doon matitingnan yung mga products ng kooperatiba, and then, pwede na mag-order yung kahit sino, public, ng mga produkto ng kooperatiba at ipapadala doon galing sa kooperatiba mismo patungo sa mga customer o buyer. So para siyang Shopee or Lazada yung concept. So exclusive for cooperative products lang ito. Co-op Biz, mayroon na rin tayo nitong online. Pwede rin ma-upload ma-download sa ating mga cellphone. May mga app na rin tayo na pwede siya mas mabilis natin makikita yung produkto ng ating mga kooperatiba. So, kumbaga para ang products mismo ni cooperative, yung mga miyembro ng cooperative ay pwedeng magpunta dito sa ating online na parang store. Sir, with all these programs, lahat po ng pinapatupad ninyo dito, ano po yung mga hamon na kinakaharap ni CDA Region 12 sa pagpapatupad po nito? Number one po is kulang po kami ng budget. Number one talaga yan. Number one talaga. So, ang ginagawa na lang namin ay nagtatap kami ng mga partners namin sa LGU. For the province, meron tayong Provincial Cooperative Development Offices sa South, sa Cotabato Province, Sarangani, and Sultan Kudarat. And aside from them, meron tayong mga City Cooperative Development Offices, then Municipal Cooperative Development Offices. Ganyan, para doon kami lalapit para mag-assist sa amin at saka mapaabot sa mga kooperatiba within their jurisdiction kung ano-ano ang gusto namin ipahiwatig sa kanila at kung ano ang mga kanilang mga issues and concerns para makarating sa amin. RD, so far, lahat ba ng LGUs natin meron ng cooperative na officer? Kumbaga may tao na in charge for the cooperative? Actually, mayroon tayong Republic Act 11535 kung saan lahat ng mga LGU ay dapat ay mag-assign. If possible, appoint talaga, not designate only. Kasi ang isang mga negative kasi niyan kung hindi appointed, pag iba na ang administration, pabalitan naman sila. Sayang yung knowledge and trainings na nakamit nila. So, kumbaga mag-back to zero. Back to zero. So, mas maganda yung continuous para less ng time na kailangan para mag-start all over again. Pero ngayon, so far sa Region 12, hindi pa siya kompleto. Hindi pa. May mga LGUs pa rin. So, panawagan natin sa LGUs, RD, na dapat sige po. Sa lahat ng LGUs natin dyan, sana po mag-appoint na po kayo ng ating mga cooperative development officers para po may mag-focus sa mga cooperative sector ninyo kung ano ang mga kailanganin nila at saka magplano para sa kanilang kabutihan at para mapaunlad ang inyong kanya-kanyang mga local units. In a way, tulong din kasi ito para sa LGUs. Mas marami silang mga avail ng mga programa kung organized po talaga. So,
Sa aspect naman po ng regulation and quasi-judicial power ni CDA, ano po yung mga mandato po ninyo under this po? Sige po. Sa regulation naman ni CDA, isa yan sa mga function ni CDA, no? Developmental, regulation at saka quasi-judicial power ni CDE. Sa regulation at saka quasi, nagkakaroon tayo ng inspection of cooperatives. Regular po yan, annual. Para i-check lang yung kooperatiba kung compliant ba sa mga rules and regulation natin. Sa compliance ba sa ating existing law, Cooperative Code of 2008. Then after that, meron din tayong mga examination of cooperatives. Ito for peculiar, taga-specific talaga na mga complaints regarding sa cooperative operation, and meron din quasi-judicial power. So we can decide cases na in conformance with RA 11264 na before wala pa. Ngayon mayroon tayong quasi-judicial power na we can decide cases kung mailibit kay CDE. So pwede na tayo makadesisyon kung sino yung mga tama doon sa mga complaints na yon regarding cooperative affairs. Sir, October na mention po natin kanina, Month of Cooperatives. Ano po yung theme natin sa celebration this year, and paano po natin na buo yung tema po na ganito? Opo. Sige po, ma'am. It is cooperatives united in purpose and action, sharing prosperity to build a better world. Actually, hiniling lang namin kung sinong mag-suggest at kung ano po ang tumpak na pwedeng i-theme natin for the cooperative month. At generally talaga dyan is to build a better world. Kasi yun na nga ang natin is hindi lang tayo mag-isang ipalakad ang ating negosyo or ang ating kung paano natin ma-remedy ang ating mga pangangailangan bilang organisasyon or grupo, kundi bilang isang buong united cooperative movement po as an instrument para sa economic development sa ating community. Opo. RD, na-mention ninyo si Building a Better World. Environmental sustainability initiatives. Meron ba mga ganitong ginagawa yung mga co-ops natin? Opo. Aside from tree planting. Tree planting, yun yung usual natin nakikita. Opo. Meron din nagpa-practice ng green cooperative kung saan nagko-collect sila ng kanilang mga kung ano yung mga recyclable na mga materials, or if possible hindi na sila gagamit ng bottled water kundi gagamit ng flask, and avoid the usage of mga electricity or gagamit na ng solar power po. So may maidagdag gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni Ardino. Ang co-op po kasi mayroon po siyang pondo. Mayroon po siyang tinatawag na Cooperative Development Fund. Para po yan for community extension services. Kung sa corporation side, para siyang corporate social responsibility. Mayroon po tayong Cooperative Development Fund na kinukuha galing sa income ng kooperatiba. Kwan po yan, 3% of the net surplus or net income of the cooperative. Annual yan. Ina-allocate yan for community development. So yun po, tulong po yan sa komunidad natin galing sa kooperatiba. So andyan yan papasok yung tree planting, lahat ng mga activities pertaining to the community. Okay. So mayroon pa talagang separate fund dyan na exclusive lang gagastusin ng kooperatiba para sa komunidad. Ganun po yung setup ng kooperatiba. At dapat 100% utilized ito within the year po. Paano natin na monitor to, RD? Kung ginagamit ba talaga nila tama or na mayroon po nagre-report po ang kooperatiba niyan, makikita po sa audited financial statements nila kung ginagamit ba yung community development fund nila, and then mayroon po kaming regulations na dapat 100% magasto po yan mabalik po yan sa community, kasi yun po yung tulong ng kooperatiba para sa community. Speaking of itong mga cooperatives natin, alam natin meron tayong sa Region 12 na billionaire na mga cooperatives, RD, right? Ano yung mga success stories natin na napapakita na united sila, and hindi lang basta for the income, and then meron silang mga activities na ginagawa for the community? Actually, ang kooperatiba ay isang social enterprise. Hindi po ito nag-iisip talaga ng profit lang, kundi ito ang maibigay sa kanilang miyembro. At sila ay nagbibigay ng training, education, para rin sa ikakaunlad at ma-empower ang mga miyembro nito. At i-involve sila sa mga activities, hindi sila papabayaan. At if possible,
maliit lang ang rate ng kanilang loans. Okay. Percentage rate na. Sir Mark, idadagdag po kayo for this. Isa sa mga hamon sa kooperatiba is yung management, let's say financial management sa governments. Lahat ng kooperatiba na lumaki, naging billionaire, maganda yung management ng kanilang resources, yung capital nila, yung how they manage yung mga contribution ng mga membro, maayos, walang reklamo. So dahil doon, napalaki nila yung kanilang mga capital na galing sa kanilang membro. So management, financial management, governance, lahat na kompleto na sila. Maganda yung maayos ng pamamalakad nila. Kaya ganun lumaki yung kooperatiba. Sige po. May add lang po. Lapit natin. Sige. Gusto ko lang po maintindihan ng ating mga nagsisimulang mga kooperatiba dahil yung iba naman ay 15,000 lang po ang kanilang startup capital. Opo. Wag nilang maliitin ang kanilang simula po kasi po ang mga billionaire co-ops naman natin ay nagsimula din yan sa maliit. Basta magkaroon lang sila ng sense of volunteerism, tsaka honesty. Kasi sa volunteerism po, hindi po kailangan na gumastos ang kooperatiba para magbayad ng wages. So, if possible, volunteerism muna at hindi mo na mag-expect ng bayad po. So far po, sa nationwide natin na scene on cooperative, sa mga cooperatives, kamusta yung ranking ng mga co-ops natin sa Region 12? Meron ba tayo dito na talagang pwede natin ipagmalaki nationwide, Sir Mark? Meron tayong mga kooperatiba na pwede natin mapagmalaki. Yung mga billionaire natin na cooperatives. From Region 12 talaga to, Sir Mark? Region 12 cooperatives. Meron tayong billionaire cooperatives na lumaki sila from rags. Yan sila, galing maliit And then lumaki sila. Close type pa sila before. Yung close type, yung sila lang mismo, then nag-engage sila into public. So, then maganda yung pamamalakad nila. And then, may mga awards din tayo sa... Ano pong mga co-ops ito? Oo. Pwede ba natin mention? Pwede tayo mention dito. Yung isa sa mga billionaire cooperative natin to is Santa Catalina Credit Cooperative. Malaki na yan. So, close type co-op yan before. Saan base itong Santa Catalina? Sa North Cotabato. President Rojas. Malaki na yan sila. And then, maganda yung pamamalakad nila. And then, yung mga officers, nagsimula sa volunteerism, tapos lumaki. Maganda yung management na kanilang financial. Then, yung dahilan bakit sila naging bilyonaryo. And then, naging ehemplo na rin sa other cooperatives. Yun ba? Yun ang next ko na question, Sir Mark. Meron bang, nagkakaroon ba ng benchmarking na pinopromote si CDI na yung mga startup natin ng mga cooperatives bibisita doon sa mga malalaki na co-ops? Meron tayo yung tinatawag na co-op kapatid. Yung mga large, medium and large cooperative, tinutulungan nila yung mga micro and small cooperatives. Technical, paano magpamalakad ng negosyo, tutulungan sila sa mission reports, paano ba gawin yung negosyo, lahat na. True yan sa isa sa mga program ni CDA, yung Co-op Kapatid program. So, yung mga medium and large, mag-a-adapt sila ng mga micro and small. Tutulungan nila how to manage their yung negosyo nila. Isa yun sa mga contribution ng mga medium and large cooperative. Opo. Ngayon po, focus tayo dun sa activities for the Cooperative Month celebration. Ano yung mga expected outcomes and activities natin in line with the celebration? At paano natin masusukat yung success ng ating, sa dami ba na pa-participate? Ganun ba, RD? Sige po. Opo. Doon makikita natin na united po ang ating cooperative sector dito sa SOCSARGEN dahil magsama-sama po magbe-benchmarking din po at saka yung mga malalaki ay tumutulong sa maliliit at ipapakita sa kanila kung ano yung mga pag-manage and yung good governance nila, kung papaano yun nila ginawa para lumago sila mula hanggang pataas. Opo. Doon sa activities naman natin for the celebration, RD. Opo, meron tayong, actually wala pa kaming final date talaga kung kailan magsa-celebrate kami. Basta this October. Opo, this October po. At bigyan natin ng mga recognition ang mga successful na mga kooperatiba, yung mga gumraduate from micro to small to medium to large, tsaka may bago tayong billionaire co-op ngayon. And
bigyan din natin sila ng mga recognition and about sa mga best practices nila. Ganon. Ilan na expected natin na participants from cooperatives na magjo-join dito sa ating celebration this year? Around 100 po. 100. Oh. Pero ilang co-ops kaya ito, Sir Mark? Kasi yung mga LGU natin, yung mga mayroon din silang ikakandak na mga cooperative activities. Okay, like so per LGU meron. Per LGU, like sa Coronadal, mayroon silang mga activities dito. For cooperatives in Coronadal, South Cotabato, mayroon din silang activities. So kanya-kanya sila. And then CCDE, nagkikijoin kami sa kanilang activities, support them kasi kanya-kanya tayo, may mga respective municipalities and LGU, meron silang mga different activities for cooperative month. So after naman po nitong Cooperative Development Month, baka ngayong October lang, sabihin ng iba, ngayong October lang yan, paano po natin masusustain yung momentum nung pagpapalago ng ating mga cooperatives? Ano yung mga plano ng CDA post-October po? Actually, i-continue lang natin yung mga magandang natin nasimulan prior to the celebration po. Tsaka ito ay pinagmamalaki ko na nakipag-coordinate tayo sa mga local government units. Si Mayor Pao Evangelista Kidapawan ay meron na kaming napag-usapan regarding merger or consolidation na magbigay sila ng counterpart in case of magkaroon ng mag-merge or mag-consolidate doon. So magandang rin yun, isang pinapakita na talagang supportive ang local government unit natin. So isa yun sa mga magiging activity natin after the cooperative month kasi malamang this year magkaroon tayo ng MOA signing at saka sa ibang LGUs naman nag-request tayo na halimbawa itong Alabel at Malapatan magkakaroon daw sila ng mga university or colleges na hinihiling natin na if possible mag-offer sila ng kurso about cooperatives. And kung hindi man, kahit 3 units lang po. Pero ito si Alabel ay interesado. Hindi lang daw 3 units, talagang kurso talaga ng cooperative. Kasi sa totoo lang po, ito nakita ko sa Indonesia, sa Toraja kasi naka-benchmarking kami doon. As young as mga 2 years old ay tinuturuan na ng financial literacy ang kanilang mga miyembro. Actually, pwede sila mag-miyembro from birth. Basta may guide, may guardian. May guardian, may consent lang. So, kung mabigyan natin ng kurso or unit lang, kahit 3 units lang sa commerce, sa social marketing, accountancy and other yung mga science or about technology, matututo na sila about cooperativism and paano rin sila mag-handle ng kanilang finances. Kaya meron din tayo ng mga laboratory. Laboratory is hindi yung laboratory sa science, kundi laboratory po ay ang mga miyembro nito ay 17 years old pababa na mga bata. Ang ating mga ibang cooperatives dito sa Soxargen ay may mga laboratory co-ops na sila. So may mga anak, ang mga parents na miyembro ng kooperatiba. Yung mga next in line. Ganon. So natuturuan sila. So yun ang isa sa mga nilulook forward namin ngayong year after the cooperative month na mas mapalakas. Tsaka sana po ay talagang magkakaroon na tayo ng MOA with LGUs and SUCs na mag-offer sila ng ganon. Tsaka may plano din kami na sana may bagsakan area tayo for the agri-products ng mga co-ops. Kahit dito lang muna tayo magsimula sa South Cotabato, somewhere in Tupi or Pulumulok siguro. Para naman hindi masayang yung mga produkto ng ating mga cooperative, agri-cooperatives. Tsaka yung hindi na nila kailangan ng middleman para mas malaki ang kita nila. Direct na yung market natin. Direct ng market. Tama yun. RD, bilang Regional Director po ni CDA, ano yung mga personal na vision po ninyo para sa future ni cooperative dito sa Region 12? And paano po ninyo ito makakamit? Ano yung mga future plans natin? Ways forward. Sige po. Aside from yung kanina. Gusto ko po na sana po 100% ay compliant itong mga kooperatiba natin at saka
magsasubmit sila ng kanilang mandatory reports on time para walang penalty. Deadline, kailan ba yun? April 30, usually April 30, pero first sometimes quarter. Extend yan kung merong mga valid reasons po. Yeah, sige po. At gusto natin na sana ang CDA ay merong budget talaga na kami mismo ay may maibigay na mga seed fund. Seed fund po, hindi yung maghintay kami kung sinong mga senator or congressman siya mga politiko magbibigay ng seed fund sa mga kooperatiba para mas maturuan din namin sila, tsaka mas maging empowered po ang cooperative sector natin dito sa Soxargen. Sige po. RD, paano naman po, medyo nauubusan na tayo ng oras, no? Paano po makakapag-coordinate yung mga, nakikipag-coordinate si CDA sa mga LGUs? Meron ba kayong regular visitation sa kanila? Na-mention po ninyo yung partnership eh. Ginagawa po ba natin to regularly? Opo. Actually, may mga invitations sa amin from the Provincial Cooperative Development Offices, tsaka ng City Cooperative Development Offices and Municipal Cooperative Development Offices. At may regular po na mga meetings saan nandoon din yung mga chairman ng mga kooperatiba during Regional Cooperative Development Council meetings, Provincial Cooperative Development Municipal Cooperative Development Councils, and also the City Cooperative Development Councils. Doon namin maparating din namin kung ano ang updates namin at kanilang mga concerns regarding about the cooperative sector. Sir Mark, paano naman po nakakatulong yung, alam natin, digital world na tayo ngayon, no? Paano nakakatulong yung digitalization at yung technology sa pag-improve ng operations ng mga cooperatives po? Meron ba ginagamit na ba or yung iba manual pa rin? Or unang-una, gusto ko lang i-promote yung CoopBiz na sinasabi ko kanina. Na isang online platform na maging avenue ng ating kooperatiba na ma-i-display yung kanilang mga produkto. And then, alam naman natin na lahat ngayon, parang online na, lahat doon na bumibili. So, mayroon tayong CoopBiz na pwede silang mag-display ng mga products yun ng kooperatiba for the public. Mababenta doon sa public natin. And then, yung mga cooperatives natin, mayroon din tayong, sa malalaking kooperatiba, mayroon digital na sila when it comes to accounting system. Yun, yung mga operation nila, may mga ganon. Pero limited lang yun doon sa malalaking kooperatiba. So, yun yung mga sana yung mga perspective na gagawin ni CDA, paano ma-digitalize. Isa na yun yung CoopBiz. Isa yun sa mga first step na ginagawa ng CDA para ma-digitalize yung mga cooperative system natin. And then yung sa reportings, digital na tayo, online na tayo yung submission of reports. So hindi na mano-mano. Hindi na mano-mano yung report. So isa yun sa mga programa na in conformance sa digitalization ng ating ahensya. RD, na-mention nyo po kanina si Jakarta. Meron ba tayong mga partnership with international organizations? Kasi kumbaga hindi lang tayo local, we're going global na rin po. Opo, meron po tayong gano'n. Actually, sila nag-sponsor din sa atin. Example lang po, ang GIZ, ito ay German organization din sila na nagbibigay ng trainings para sa, hindi lang po sa cooperative sector, pati sa CDA personnel mismo, kung sa tingin nila ay may kakulangan kami. At magandang magandang gawain po ng mga international organizations para mabigyan ng more empowered kami. At saka hindi lang po yun, may ibang ibang countries na nag-i-invite para po magkaroon ng benchmarking po, like India, Germany, Australia, Spain, and sa other parts of Europe and US. Mag-add lang po ako regarding sa digitalization. Sige po, RD. Kasi sa digitalization nakikita doon yung masabing transparency kasi on time and real time. Kung magkano ang napasok, magkano ang na-loan out or ganon. Tsaka doon kasi dapat transparent po. Para alam ng miyembro kung ano ba ang nangyayari sa kanilang kooperatiba, kung talagang may nag-prosper or hindi. Nag-income ba o lugi? Opo, ganon. So, doon makikita talaga kung talagang ano ang nangyayari. Ganon. RD, last na lang po. On sector ng women and youth, ano yung ginagawa natin para ma-encourage po sila na maging na bumuo ng kooperatiba at maging miyembro ng mga kooperatiba? Opo.
aside from yung laboratory kasi man sila hindi pa sila of age, legal age. So yung youth naman nasa 35 years old pababa, 18 to 35 years old. Pwede, counted pa rin as youth. Opo. Pero actually itong pagbuo ng kooperatiba ay voluntary ito, hindi tayo namimilit. So kung halimbawa merong mga areas na gustong magpa pre-registration seminar dahil may plano sila maging kooperatiba at sinasabi nila na youth ito, talagang binibigyan natin sila ng importansya at priority. Tsaka yung women, kasi gusto din natin, kasi tatawag natin na parang marginalized sector itong women. Yes. Lalo na yung mga i-empower natin. Nasa laylayan. Rural areas din, malayo. Kami po ay lumalapit sa kanila. Kami na mismong bumababa. Kahit na mahirap, nasasakay kami ng habal-habal. At saka kahit na ilang kilometro at malaki ang magastos namin, nasasakay lang ng yung yung motor na Skylab. Talagang inaabot yun. Tsaka, para lang mabigyan sila ng serbisyo. Opo. RD, medyo naubusan na talaga tayo ng oras. Paano po makokontak ng publiko ang CDA? Nasaan po ba ang opisina ninyo and yung mga tauhan po natin? Present ba tayo sa lahat ng probinsya? Sige po. Sa ngayon po, ang aming regional office po ay nasa Sandawa, sa Singao, Kidapawan City. Okay. Pero lahat po ng probinsya ay meron tayong mga in charge po, mga CDSS. Cooperative Development Specialists too. Pero yun nga lang, kukonti lang po pang personnel namin. Underman din tayo talaga. Very underman kami, kaya mahiling kami sa DTI na i-push talaga yung budget sa DBM na magkaroon tayo ng additional CDSS dito sa Region 12. So, pwedeng dito sa Coronadal City po, nandyan po tayo sa may malapit lang sa saan po? Sa may Jollibee. Okay, dito sa may papasok sa may OD area. Opo. Okay. Actually nasa Notre Dame MPC po na building sila. Tapos naman sa Sultan Kudarat nandoon yung Smith. Okay. Of course sa Kidapawan for Cotabato Province nasa opisina namin. For Jensen naman nasa may Bible College nila. Opo, madali naman mahanap yung mga natin, mga opisina. Field offices natin. Tsaka meron kaming email. Yung r12@cda.gov.ph. Tsaka para doon nila mag-email sila at meron din kaming Facebook. Account po. Pwedeng mag-message doon sa amin sa CDA Region 12 Extension Office po. Sige kung may mga swerte rin kung ating mga CDSS ay magbigay ng personal phone numbers nila, pwede rin yun. Pwede rin naman lumapit sa cooperative development offices na partners namin kasi sa mga LGUs. Opo, kasi ipo-forward nila sa amin kung ano ang mga concerns ng ating mga cooperative dito sa Socsargen. Sige po. RD, your message na lang po. Unahin natin kay ARD muna. Sir Mark, your message po sa ating publiko para po sa Cooperative Cooperative Month ngayong October. Okay, magandang umaga po sa lahat ng kooperatiba sa Socsargen. Ngayong darating na October, magse-celebrate po tayo ng Cooperative Month and it's a regular activity. Gawin po ito nating mas makabulahan, oportunidad para ma-share natin kung ano man ang mayroon tayo at saka for the development of cooperative sector in the Socsargen area. Opo, RD, your closing message po. Hinihikayat ko po ang lahat na hindi pa miyembro ng kooperatiba ay magpamiyembro ng kooperatiba. Hindi kailangan na magsimula kayo mismo as kooperatiba. Pero pwede naman magpamiyembro sa existing cooperatives para mas maging malaki itong mga existing cooperatives natin. Tsaka pag may mga trainings po, mag-join po kayo, libre po. Tsaka open po kami for requests kung ano pong training na gusto ninyo like management and good governance, financial literacy. Meron doon yung basic accounting for non-accountants for the bookkeepers kung walang mga bookkeepers yan or walang knowledge about accounting. In just a few days, halos ano kailangan sa isang accountant na matutuhanan nila na yung basic lang pero kailangan ng isang kooperatiba po para malaman nila kung anong nangyayari sa kanilang finances po.
Sige. So, enjoy our cooperative month this October. At kung may time po kami na mag-join sa inyo kasi medyo conflict po ang mga schedules natin. Magkasabay-sabay po kasi marami kasi Daming activities. po, mga LGU natin. Kasi minamahal din namin sila, kaya mahal nila kami. At opo, so magkita-kita po tayo sa ating mga cooperative month celebrations po. And God bless us always. And thank you for PIA. Thank you for you, Sir Oliver, and everyone here. And also kay RD Brian Abkilan. Thank you very much po for this chance na maipahiwatig namin sa cooperative sector dito sa SOCSARGEN kung ano po ang aming aktibidades dito sa CDA, lalong-lalo na ngayong October month, ngayong coming October 2025. God bless us always. Salamat po sa ating guest. Muli, RD Jurisky Mangelen at ARD Mark Ayan Caceres. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe De Castro at PIA 12 Regional Director Brian Abkilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, SOCSARGEN.